Master, isa sa mga bucket list check na naman natin ang Prague dito sa Czech Republic. Ayan na siya, Master. Oh, tingnan nyo. Wow! Stick. Thank you, brother. Grabe, ang ganda pala dito. So, andito tayo. Pupunta tayo ng sa Prague. Sa Flixbus ang gamit natin, guys. Akala ko malilate na ako. Ay, buti lang hindi tayo na late. Tapos dito ilalagay nila yung mga baggage. Ay mga master, finally nandito na tayo sa bus. Hindi tayo na late. Time is, anong oras na ba? Dito sa 11:19. So, ang bus natin, departure is 11:15. So, pawis na pawis ako ngayon. Tumakbo ako kasi talaga nagmamadali ako. Ang layo pa nito sa hotel. Itong terminal ng bus. Ay, mga 35 minutes yung lakad. Hindi ko re-recommend sa inyo yung hotel kasi malayo siya sa bus station tsaka sa metro station. Pero kung may taxi kayo at kung gusto nyo ng magandang hotel, pwede naman dun. Ay, finally punta na tayo sa Czech Republic. See you, Czech Republic! Mga master, touchdown, Prague. Grabe, ang hirap dito na trolley, tinan nyo. Sige master, may lang ulit, nahihirapan na ako mag-vlog. Pagpunta ko na lang hotel, saka tayo mag-vlog master, okay? So ito pa yung hotel natin, Drunken Monkey Hostel. Hostel siya. Ito ang hotel master. Actually hostel lang. Ay. Tapos, ayan, ayun yung CR. Ito naman ang ating bintana. Actually, tabi lang siya ng bus stop. Bus station. Kaya, ayan. Pwede ba natin pambuksan? Pwede. Ay, salamat. Hindi siya mainit siguro. Tapos ito naman yung washroom. Actually, sharing tayo dito. So, ayan. So, ikutin muna natin yung city. Kakain muna tayo kasi talagang nanghina ako sa gutom. Let's go, mga master. Grabe mga master. Sa sobrang tipid natin. Ayun yung hotel natin, oh. Yung Drunken Monkey Hotel. Makikita nyo, ayan. Tapos yung paligid niya. Ganito. O sige, tipid pa more. Dito tayo titira sa mga area na ganito. Ang dami mga vandalism dito, diba? Parang hindi ito yung check na inaano ko. Na tawag dito, yung nilulook forward kong Czech Republic. Alam mga master, ito ba yung yung pinapantasya kong Prague? Ba't parang iba? Parang magulo. Siguro nandito tayo sa bandang magulong area. Pero try natin pumunta pa doon. Kasi nandun sa likod, yung nakita niyo yung Flixbus. Doon sa likod niya yung papunta sa magagandang area. So mga master, nandito na tayo sa Prague, dito sa Czech Republic. Isa sa mga Schengen country dito sa Europe. Yay! Actually, sobrang excited ko makapunta dito. Tingnan natin kung talagang mamimit nito yung expectation natin. Kasi ayon sa ating research, di ba? Ang Prague ang pinakamagandang country or city, city sa buong Europe. So check natin kung mamimit niya, kung matatalo niya yung Zurich, yung Bruges. City ba yung Bruges? Parang hindi naman. Check natin kung matatalo niya rin yung Paris sa ganda. Tapos dito master, ang pera nila ay hindi euro. Ang gamit nila dito ay Czech koruna. Ayun yung tawag nila sa currency nila. So dapat 'di ba euro kasi sila Schengen, pero ayon sa ating research, hindi nila lamit yung criteria para gumamit ng euro. Siguro may mga criteria ang Schengen country. So yung koruna na Czech o Czech crowns ang ginagamit talaga nilang pera dito. So mostly cash, pero tumatanggap naman sila ng card. Marami ring mga tram dito, ayan So isa talaga sa mga form of transportation dito sa Europe yung mga tram. Yung flag ng Czech Republic parang flag ng Pilipinas. Diba? Parang Pilipinas yung flag niya eh. Magkahawig sila. Speaking of Pilipinas, parang nakita ko yung flag natin. Ayan Philippine flag. Philippine flag na di ba?
Bakit yung pipili yung pin plug dito sa area na to? So in master, galing tayo sa loob. Actually, bawal daw pala kumuha ng picture. May nakalagay na signage. Picture or video. Pero nakakuha tayo ng konti, sorry na. At ngayon, anong oras na ba dito sa... Naku, hindi ko dala yung relo ko. Check natin kung anong oras na. Kasi maliwanag pa siya. 4:50 in the afternoon. So kaya pa natin maggala ng mga 3 hours pa kasi maliwanag pa rin. Tapos ayan, ganda. Gumaganda na siya. So ito, naghahanap lang kami ng exchange. Medyo tinutulog sila, samahan ako dito ng lokal dito. Kasi marami rin mga scammer dito sa Czech, sa Prague. So kailangan, we need to be careful at marami rin mga pickpocketers dito. So master, dito tayo nagpapalit ng pera. Actually dun sa kasama nating Slovakian pala siya. Tapos dito lang siya nag-work for 5 years sa Czech Republic. So ito yung pera nila. Ang tawag nila rito is crowns or Czech koruna. O yung na-research natin, koruna or crowns siguro. Isa lang yung tawag sa English. So ang $50 is 1,113 crowns. So ito yung pera natin. Tatry nating budgetin to. Dito muna kasi mahirap na, mamaya cash lang yung tinatanggap nila. Dito na tayo sa parang square. Actually maganda naman pala siya, pero parang ang dami laging construction. Ayun, sa mga pinupuntahan natin dito sa Europe, ang daming construction na ginagawa. Hindi ko alam, siguro baka pinapaganda pa nila to. So okay, medyo nakaka-miss na tayo ng pakonti-konti. Kasi expectation natin, syempre sinabi nila na beautiful city sa buong Europe. So in-expect natin maganda talaga. Pero baka maganda nga, so explore pa natin ang Prague. So ito yung master, yung alam nyo ba ito yung mga pagkain nilang ganito? Ayun o. Tapos pumunta ako sa isang souvenir shop, ang taray-taray nung nagtitinda. So, bibilisan lang ang ref magnet, magtatanong. Wala kasing price. Tapos sabi ko magkano, sabi niya, tignan mo sa likod. Pagtingin ko ng isa, wala kasing price. Yung pala, natanggal lang. Ang sungit. Asian din naman siya, ang sungit-sungit. Mukha nga siyang Czechwa. Sarap. Kaya hindi ako bumili, nagigil ako. Pero yung ref magnet nila, parang mga 100 crowns. So mga parang 4 euro isa. Sa dirham is, mahal sa dirham So 4 times, kano ba sa dirham? Ayan sa screen lalagay na. So medyo mahal din. Grabe dito may mga cannabis din. So yung cannabis parang may mga store ng cannabis at wala pa naman tayo naaamoy so far, baka mamaya-maya. Mga souvenir shop, yung mga rep magnet ang mahal dito So yung ganito is 100. So nasa 4 euro siya. So ilan ang bibili natin? Kontente nito. Gusto nyo ba to? So ayan, tingin tayo. Bibili na tayo ng rep magnet. Kasi parang mahal din yung mga rep magnet dito. Parang ito ang ganda. Siguro ito bibilin ko to. Czech Republic. So ito binili ko guys. Ang isa ay 69 crowns. Ayan, para maniwala kayo. So 69. So iba yung nila rito currency. So mga nasa mga 3 euro isa. Okay na din. Ayun, marami pa sila mga paninda dito. Ito yung mga astronomical clock. Hindi pa natin siya nakikita pero mamaya i-check natin. Tingnan nyo. Tapos may mga flowers. Diba ang forma? Alam mo, gusto kong ma-experience kumain sa ganyan. Pero siguro sa mga last day natin, pipiliin lang natin yung kakainan natin. Diba? Ang galing. Ang ganda ng lugar. So master, dito bumili tayo ng ano bang tawag sa ganito? Ano bang tawag sa ganito? At yung mga panbansa nilang pagkain, hindi ko alam kung anong tawag Family traditional recipe. Ilagay na natin sa screen Hindi ko alam tawag dito. Try natin kung anong lasa. Malambot siya. Tapos may mga asukal. Tapos may chocolate sa loob. Masarap siya, malambot. Siguro i-try natin yung may yung may ice cream bukas. So ngayon, try mo natin yung bread. Masarap naman siya. Nakakabusog naman siguro to.
Hello master, ito na yung Charles Bridge. Tingnan nyo naman yung tao, ang daming tao. Grabe, ang daming tao. Pero ito na yung Charles Bridge, oh. Tapos yun, ang daming mga pagkain. Ay, mga sweet strawberry, ano ba to? Ay, merengue, mga merengue siya. Tapos mga candy. Tapos ala, ayan na. Hindi ako makapaniwala, ito na yung Charles Bridge, andito na tayo. Pero guys, tingnan nyo, ang daming tao. So, andito na tayo sa Charles Bridge. Grabe, nakaka-amaze. Alam nyo ba, itong construction ng bridge na to is 1300 pa siya talaga. So, sobrang tagal na niya. Ayun, master, nakaka-amaze pala. Tumatay yung balahibo ko kasi napaka-historical nitong bridge na to. Alam nyo na, itong Charles Bridge pala, yung mga lamp na yan, dati mga oil lamp pala yan. Hindi pala siya electric dati. At marami rin siyang statue, mga 30 statue, biruin nyo. Katulad itong statue na to. Ayun o. Isa rin yan. Tingnan natin kung maganda talaga dito. Kasi sabi nila, sobrang ganda raw. Oh, tingnan mo yung mga swan pala dun. Ay, ang ganda, no? Ito mga paniwala lang. Dito na tayo, guys. So, yun, may mga flowers sila. Siguro mga nagde-date sila rito. Alam niyo ba dito, guys, nung unang panahon, dito pinupugutan ng ulo at hinahang, nilalagay nila sa basket yung mga ulo, hinahang nila yung mga corrupt na officials. So talagang pinapahiya nila yung mga corrupt, diba? Siguro kung gagawin sa Pilipinas yung hinahang din yung mga ulo ng mga corrupt officials, siguro ang dami, baka punong-puno na to ng dugo, no? So guys, ang daming tao, diba? Tapos yung background niya dun sa likod, yung mga bahay. Ayan. Diba? Ang ganda. Tignan nyo guys, marami mga statue ni Jesus Christ, tsaka ni siguro si mga Virgin Mary yan. Pero isipin nyo na lang, halos kalahati ng populasyon hindi naniniwala dyan dito sa Czech, diba? Nakakulungkot. So ayan master, ito yung Charles Bridge. Jones Bridge ako ng Jones Bridge. So, ang daming tao. So pangit pala pumunta dito ng weekend kasi ang daming tao, no? Maganda siguro bukas. So bukas andito pa naman tayo. Try nating bumalik bukas. So ngayon para na-amaze lang tayo kasi first time natin makapunta dito. Parang rin nagbebenta ng mga souvenir. Hindi tayo makapaniwala na nandito na tayo, no? Biriin nyo dati, hinahagis dyan yung ano, yung mga ulo, yung mga bangkay ng mga corrupt officials. Tingnan mo, ang lalim, no? Tapos pinapaagos na lang dun kung saan naagusin yung katawan mo. Ito master yung sinasabi nilang may good luck daw pag hinipo-hipo mo raw to. May good luck daw siya, ayan. Ayun yung paniniwala nila dito. Kaya maraming turista nagpapapicture. So master, ito tayo nating hawakan. Hawakan yung gold. Hawakan natin. Try natin. So ayun. Ayun, ito pa yung hinahawak-hawakan nila, yung aso. At saka tong gold na yan. Ano ba yan? So ayun si ate mo. Pinagsabay. So ito yung hinahawakan nila. At saka itong aso. Kulay gold siya. Diba, hindi natin alam kung para saan yan. Basta uwakan na lang natin. Nakikiuso lang tayo. Siguro mabenta dito ang ano namin, yung hand sanitizer ng Bath & Body kasi kailangan mag-sanitize after umawak nun. Siguro na mabenta, gawa nga ako ng ano rito. Mag-business tayo dito. Dito sa end ng tulay, nakita nyo ang ganda. Parang sinaunang ano tayo. Panahon. Yung mga design ng mga castle nila, oh, ang ganda. Nakita yung tuktok doon? Ang ganda. Pero dito sa baba, alam mo meron. May playground naman dito. Oo, siguro itong Czech Republic panlaban sa kapalumaan ng mga structure nila. Na mga churches, mga castle. Dito kasi sa Czech Republic, dito raw maraming mga castle sa buong Europe. So dito lang daw matatagpaan talaga yung mga luma at saka marami.
So sa daan pa lang nakita na rin natin marami mga castle-castle. Kaya siguro hindi natin may tatanggi na hawak yun at titulo yun ng Czech Republic. Ganda. Tingnan nyo oh. Dito na yung end ng tulay. Tsaka yung tulay gawa siya sa ganitong klaseng bato. Good luck na lang pag dito yung ano mo, yung hotel mo. Diba? Good luck na lang. Kasi dadaan yung luggage mo rito. Tingnan nyo, ang ganda rito. Bukas talaga ako magpa-picture dito kasi ngayon kasi ang daming tao, ang hirap magpa-picture. Ang ganda oh, ang ganda ng church nila. Sige na, naniniwala na ako na maganda tong Prague. So master, ito ang dami na nating nalakad ngayong araw kasi maganda nga dito talaga. Pero mostly talaga dito sa Czech, mga ano lang sila, yung mga man-made na mga bahay at saka mga infrastructure. Kaya yun nagpapa-boost ng tourism nila. Kasi ito ay sobrang luma na. Diba? Kumbaga sa atin sa Pilipinas, mga nature naman tayo. Dito naman siguro yung mga ano naman nila. Hindi ko lang sure yung mga nature nila kung maganda. Pero yung city nila as in maganda talaga. Ayan o. Daming churches, no? Sana lagi siyang napupuno pag Sunday. So ngayon master, maghahanap ako ng dinners. Gusto ko munang kumain sa restaurant para mapuno naman yung tiyan natin. Kasi ilang araw na rin tayong hindi kumakain ng maayos. Puro tinapay lang tayo. So wag muna tayong magtipid. Gumastos na muna tayo ngayong araw. Para matikman naman natin yung pagkain dito sa Prague. Dito sa Charles Bridge, may marijuana din. At saka ang dami nagpe-perform. Alam mo tawag dyan. Marami nagpe-perform dito, marami kang makikitang ganap. Diba? Isang tawid mo lang, marami ka lang makikitang mga performers. Meron palang hagdan doon, paakyat sa taas. Pwede kang umakyat doon sa taas. Pero wag na, saka na tayo akyat, pagod na ako. Wala, si kuya mo nanlilimos. Wala, may mga nanlilimos din pala dito. Akala ko tayo yung pinakamahirap dito, hindi pala. Okay. Ayun na naman yung tao. Kanina sobrang dami ng tao dito. Sa area na to. Ngayon medyo maluwag-luwag na. Thank you Lord na experience natin yung ganitong type ng travel dito sa Prague. So ngayon maghahanap na tayo ng restaurant kung saan tayo kakain kasi kanina ko pa sinasabi na kakain tayo. No? Pero na-enjoy tayo sa mga paningin natin, sa mga views sa gilid-gilid. So ngayon promise kakain na tayo master. Tingnan natin kung saan tayo pwedeng kumain na masarap tsaka mura. So mas may nahanap na tayong restaurant na kakainan. Tingnan natin kasi para mga steak dito o para mga masasos na pagkain. Tingnan natin ha. So Shivek. Ayun o, yung mga ganito may tinapay sausage. Ito yung gusto ko. Tinapay sausage drinks, tapos may beer. Okay ito. Ito yung mga ganito smoked pork ribs. Ito, kainin natin yan guys. So master, nandito na tayo sa restaurant. Kakain na tayo. Ang ating kakainin today ay itong ano bang tawag dito? Itong ribs na to, ang kakainin natin. So medyo malaki siya master. Doon naman yung kamay ko. Malaki siya. At meron din tayo rito sausage, tatlong klaseng ng sausage. At meron tayong pa-bread. At syempre isang malaking baso ng beer. Malaki siya actually. Ito yung pangalan ng beer. Piece na yan. Urkel. So may mga sauce naman tong mga kakainin natin. So try natin master. Spare ribs. Parang masarap yung laman, malambot. Pero parang matabang. Siguro sausaw natin sa sauce. Pag sinausaw sa sauce, okay siya. Masarap. Ito naman, sausage nila. Parang siyang longganisa na matabang. Ito matabang
sausage tikman natin. Kulay ano naman siya red. Ito mas masarap. Ang kulay red. Mas may lasa siya. Para siyang hotdog. So ayun, kakain muna tayo master ha. Medyo pinagtitingin na tayo ng mga katabi natin. Kain tayo. Inom tayo ng beer. Masarap ng beer nila, hindi mapait. Master, ito tapos na tayong kumain sa restaurant. Ngayon, medyo nahihilo ako kasi naubos ko yung isang buong beer. Ang dami ng beer, isang malaking mug. Grabe, pang good for two na yun eh. Pero ayan. Actually, medyo nahihilo lang ako ng konti. So ito yung restaurant nila. Ayan yung restaurant. Yung food lang nila may service charge. Tapos nagbigay pa ako ng tip na 100 corona. So yung 100 corona parang magkano ba yun sa euro? Parang 4 euros yung binigay kong tip. Siyempre kailangan bigyan ng tip, kawawa naman. Tsaka nakakahiya naman dito sa Europe. Umorder ng pagkain pag walang tip, di ba? Kaya ayaw kumakain sa restaurant kasi nagbibigay pa ng tip. Dagdag pa sa gastos. Pero ngayon lang naman tayo kumain sa restaurant. At ang nagastos nga pala natin sa ating pagkain ay 1,076 corona. Hindi ko na alam sa euro. Check nyo na lang din sa screen kung magkano sa euro. Basta 1,076 corona yung nagastos. Kung medyo mahal din, siguro mga nasa 170 dirham din. 170 dirham. Imagine niyo. Ayun lang yung dinner natin for today. So, bukas hindi na talaga ako kakain sa restaurant. Ngayon, plan na ako bumalik sa hotel guys. Medyo madilim na rin kasi rito. Alang oras na ba? So, time now is 8 o'clock in the evening, master. So, babalik na ako ng hotel at magpapahinga. So, see you ulit tomorrow para sa ating next vlog dito sa Czech Republic. Good night mga master. Grabe master, ang ganda ng ano nila, ng church nila. Ayan oh. Tingnan nyo guys. Astig. So ayan yung astronomical clock master. Pa natin kung masarap. Kaya controversial yung pagkakagawa sa kanya kasi hindi ko alam bakit naka-approve yung ganyan design itong dancing house.